sapat na binhi upang ipamahagi o ipagbili. Napapautang ko sila ng mga punla, yung iba cash, pero sila upon harvest, pagka nag-ani, saka sila makapagbibigay, yun yung pwede kong, yun ang naitutulong ko sa kanila. Katulad ni Emelita Trinidad, ang ugat ng lakas ng loob ni Daisy ay ang kaalamang nahugot niya sa pag-aaral. Pag-aaral na nakuha sa mga extension workers na matyagang lumulusong sa field at aktwal na ipinapakita sa mga magsasaka ang dapat gawin at nakakakuha ng karanasan mula sa kanilang mga tinuturuan. Tuloy-tuloy ang pagsasanay na isinasagawa ng Department of Agriculture sa tinatawag nga na extension work para sa ating mga farmers. Balang araw sigurado kami hindi lamang isang Daisy Duran o Emelita Trinidad ang mapoproduce ng ATI. Diyan lamang kayo at magbabalik pa ang bago maunlad na agrikultura. Agrikultura, agrikultura, masaganang likas yaman, kabukiran, kabundukan, kagubatan. Maunlad na, agrikultura, maunlad. Ang kagawaran ng pagsasaka sa gitnang Luzon ay nagagalak sa mga bayani ng kabukiran sa kanilang walang sawang pag-aaral at pagsasanay sa modernong paraan ng pagsasaka. Nakamit nila ang tagumpay sa kanilang larangan. Panoorin po natin ang kanilang kwento. Ako si Socrates Panlake, nakatira sa Sitio Biabas, San Isidro, Concepcion, Tarlac. Taong 1997, nakabili ako ng 1.2 hektar na taniman ng mais dito sa aming barangay. Sa kinita ko sa 1.2 hectares at nakaipon ako, kumita ng malaki-laki at nakapag-invest na naman ako ng 3 hectares sa loob ng mahigit na 1 taon. Sa ngayon, dahil sa pagtatanim ng mais, napaaral ko ang aking mga anak sa magandang eskwelahan. Sa kasalukuyan, dahil sa mais at mga tinuturo ng mga technician kung paanong paraan na maiangat at lumaki ang hani, ay napag-aralan kong maigi at sumali ako sa mga maraming seminar o training. Nakabili rin ako ng sasakyan ng dahil sa mais tulad ng pickup, tricycle at mga farm equipment tulad ng hand tractor, mga deep well at ibang pang mga kagamitan. Ang aking mga ka-farmers dito sa aming barangay, nahikayat ko sila na magtanim din sila ng mais. At marami sa ngayon ang dumadayo, namimili dahil nga malaki na ang production dito sa aming barangay. Ako ay tumutulong kung paanong paraan ang pagtatanim ng mais para lalong gumanda ang mga pamumuhay ng aking mga kabarangay. Bilang isang matagumpay na magsasaka ng mais, pangarap ko rin makamit ng aking kapwa magsasaka ng aking tinastamasa ngayon. Nais ko rin makatulong na mahihingat ang antas ng kanilang pamumuhay. NFA, tiniyak ang supply ng bigas maging sa lean months. Pilipinas, tsak na merong rice supply kahit pa maagang pumasok ang tagbagyo o sa panahong mababa ang produksyon ng butil. Ang pagtiyak ay ginawa ni National Food Authority Administrator Jesup Navarro sa kabila ng malaking damage sa pananim na iniwan ng bagyong Emong kamakailan, lalo na sa Pangasinan at sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Ayon kay Navarro, ang aktibong pagkilos ng pamahalaan kaugnay ng pag-angkat ng bigas at masigasig na pamimili nito ng palay sa huling main harvest at summer cropping ay malaki ang naitulong upang maging maganda ang inventaryo ng ahensya sa bigas. Ayon pa kay Navarro, sa unang linggo pa lamang ng Mayo, meron ng 21.9 million bags ng bigas ang NFA. Ito'y makasasapat sa susunod na 5 buwan
batay sa average na araw-araw na bentahan ng bigas ng NFA. Layunin ng NFA na makabili ng 18.5 million bags ng palay ngayong taon. Ito ay mas mataas sa 13.2 million bags na binili ng ehensya noong isang taon. Ang Extension and Training Arm ng Agricultural Training Institute ay nagbibigay ng pagkakataong maabot ang kaalaman tungkol sa tamang pagsasaka at makabagong teknolohiya. Sa ganitong paraan, dadating din ang panahon na kaya din nilang makasabay sa iba pang mga magsasaka at mangingisda sa buong daigdig. Ako po si Amelyn Veloso. Hanggang sa susunod na Sabado, dito lamang sa bagong maunlad na agrikultura. Kaalaman, pagyamanin, kasanayan, paghusayin, kaunlaran, salubungin, payabungin ang pagkain, payabungin ang pagkain. Maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura, agrikultura, agrikultura. Abilidad ng Pilipino, kayang-kayang magnegosyo, dekalidad na mga produkto, kinikilala ng buong mundo. Abilidad ng Pilipino, kayang-kayang umasenso, dekalidad na mga produkto, kinikilala ng buong